Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapapaalat ulit? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy, magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Katangian ng asin. Para saan po ang asin? Pampalasa? Ano pa po? Pampapreserba ng pagiging sariwa, halimbawa. Preservation. Di po ba? Maliban doon sa pagpapalasa. Kung ang asin daw wala na yung alat, ano pa ang silbi nito? Lagi natin tinatanong, may asim ka pa ba? No? May asim ka pa ba? Maganda rin itanong natin sa sarili natin, may alat ka pa ba? Kung ang Diyos ang magtatanong sa atin, ang itatanong niya, may alat ka pa ba? May kakayahan ka pa rin ba
na buuin ang buhay ng iyong kapwa? May kakayahan ka pa ba na maging mabuti o tulungan ang iyong kapwa na maging maayos at mabuti ang kanilang buhay? May kakayahan ka pa ba sa iyong salita at gawa na ang ibang tao ay makaramdam ng kapayapaan at pakikipagkasundo sa Diyos at sa kanilang sarili? Kung inaakala po natin na ang daan papunta sa langit ay iwaksin lang natin ang ating mga kasalanan, tanggalin natin ang mga bagay na hindi nais ng Diyos, iwasan natin ang masama. Kung yan lang po ang akala po natin na makapagdadala sa atin sa langit, nagkakamali po tayo. Hindi lang po iyon ang pagiging daan papunta sa langit. Hindi lang yan ang pwedeng maging dahilan para maging karapat-dapat tayo sa maluwalhating paghahari ng Diyos sa kalangitan. Hindi lang pag-iwas sa ating mga kasalanan. Hindi po. Kung titignan po natin ang unang bahagi ng Ebanghelyo, mapagtatanto po natin na mayroon pang nais ibigay o hamon ang Diyos sa atin. Hayaan nyo na ito ay aking basahin. Ang sabi ng Panginoon ay ito, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa malaliit na ito na nananalig sa akin. Ano po ibig sabihin po nun? Ang isa pong babantayan o isang ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos ay yung tanong na, ikaw ba ay hindi naging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapwa? Ulitin ko po, ang daan sa langit hindi lang pag-iwas sa kasalanan, pagtalikod sa masama. Maaaring magaling kayo doon. Maaaring perfect nyo na yon. The art of avoiding sin and living a righteous life. Maaaring kaya nyo po yon. Pero tandaan nyo po, may pangalawang sinabi ang Panginoon dito sa Ebanghelyo. At ano yon? Ang daan patungo sa langit ay ang pag-iwas, hindi lang sa paggawa ng kasamaan, kung hindi, pag-iwas na maging dahilan ka ng iyong kapwa na magkasala. Nakita niyo po diferensya? Yung una, tungkol lang sa sarili mo yan. Self-control. Ha? Talikuran mo lang kasamaan, kasalanan. Medyo maganda na laban mo sa harapan ng Diyos. Pero yung pangalawa, palagay ko, ito po yung nakakaligtaan natin. Naiiwasan din po natin na tayo sa ating kilos, sa ating mga salita, sa ating social media interaction, yung mga pinopost natin, yung mga rants natin, ay maging dahilan na yung iyong kapwa, yung ibang tao ay magkasala dahil sa iyo. Why? Kung talagang ating pagkakalimi-limiin, ano sinasabi ng banal na kasulatan? Dahil tayo ay bahagi ng iisang katawan ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Na tayo ay magkakaugnay, tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Hindi tayo maliligtas kung tayong sarili lamang. Kailangan nating tuparin ang ating pananagutan at responsibilidad sa iba. Kaya ang buhay Kristiyano, ang debosyon, hindi lang yan tungkol sa sarili. Hindi po pwedeng itulak mo yung iba para makahawa ka lang. Hindi pwedeng manakit ka ng iba, mapalapit ka lang. Hindi pwede iyon. Kailangan may pagsasaalang-alang ka. Ito bang gagawin ko? Ito bang ikikilos ko? Magiging dahilan para magmura yung aking kapwa? Para gumante yung aking kapwa?
Yung akin bang sisimulan na ugali, ito ba'y makakahawa sa mga mas nakababatang henerasyon? At sila naman ang magtutuloy nito kahit mali ito? Linawin po natin at pakatandaan po natin, kung maliligtas man tayo, hindi dahil iniwasan lang natin ang kasalanan at tayo nagpakabuti. Kung maliligtas man tayo, ang isa sa mga dahilan na hinahanap ng Diyos sa atin, na iwasan mo ba na maging dahilan para ang iyong kapwa ay magkasala? Magpakabuti po tayo. Talikuran natin ang ating mga kasalanan. Iwanan natin yung mga gawi na hindi nakakalugod-lugod sa Diyos. Pero tandaan po natin, iwasan din po natin na maging dahilan na yung ating kapwa ay magkasala dahil sa ating ginawa o sa ating salita.